Zacarias 3:2. At aking itinanaw ang aking mga mata at aking nakita, at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Nang magkagayoy sinabi ko, saan ka paroroon? At sinabi niya sa akin, upang sukatin ang Jerusalem, upang tingnan kung gaano ang luwang at kung gaano ang haba. At narito ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay umalis, at ibang anghel ay lumabas na sumalubong sa kanya. At sinabi sa kanya, tumakbo ka, iyong salitain sa binatang ito na sabihin ang Jerusalem ay tatahanan na parang mga nayon na walang mga kuta dahil sa karamihan ng mga hayop, ng mga tao at hayop doon. Sapagkat ako, sabi ng Panginoon, ay magiging sa kanya'y isang kutang apoy sa palibot, at ako'y magiging kaluwalhatian sa gitna niya. Uy, magsitakas kayo mula sa lupain ng hilagaan, sabi ng Panginoon, sapagkat kayo'y aking pinangalat na parang apat na hangin sa himpapawid, sabi ng Panginoon. Oy, Zion, tumanan ka, ikaw na tumatahan na kasama ng anak na babae ng Babylonia, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa kaluwalhatian ay sinugo niya ako sa mga bansa na nananamsam sa inyo, sapagkat ang humihipo sa inyo ay humihipo sa itim ng kanyang mata. Sapagkat narito aking ikukumpas ang aking kamay sa kanila, at sila'y magiging samsam niyaon, mga lilingkod sa kanila, at inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang nagsugo sa akin. Ikaw ay umawit at magalak, o anak na babae ng Sion, sapagkat narito ako'y naparirito at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. At maraming bansa ay magpipisan sa Panginoon sa araw na yaon, at magiging aking bayan, at ako'y tatahan sa gitna mo, at iyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa iyo. At mananahin ng Panginoon ang Huda na pinakabahagi niya sa banal na lupain, at pipiliin pa ang Jerusalem. Tumahimik ang lahat na tao sa harap ng Panginoon, sapagkat siya'y gumising na sa kanyang banal na tahanan. At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon, at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang maging kanyang kaaway. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka na nawa ng Panginoon, o Satanas, o ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di baga ito'y isang dupong na naagaw sa apoy? Si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuotan at nakataya
nakatayo sa harap ng anghel. At siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nakatayo sa harap niya, na nagsabi, hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kanya. At sa kanya'y sinabi, narito aking pinaram ang iyong kasamaan at aking susuotan ka ng mainam na kasuotan. At aking sinabi, suotan siya nila ng isang magandang mitra sa kanyang ulo, sa gayoy sinuotan siya ng magandang mitra sa kanyang ulo, at sinuotan siya ng mga kasuotan. At ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa siping. At ang anghel ng Panginoon ay tumutol kay Josue na nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung ikaw ay lalakad sa akin mga daan, at kung iyong iingatan ang aking bilin, iyo nga rin hahatulan ang aking bayan, at iyo ring iingatan ang aking mga looban, at bibigyan kita ng kalalagyan sa gitna ng mga ito na nakakaharap. Dinggin mo ngayon, O Josue, na pangulong saserdote, dinggin mo at ng iyong mga kasama na nangakaupo sa harap mo, sapagkat sila'y mga taong pinakatanda, sapagkat narito aking ilalabas ang aking lingkod na sanga. Sapagkat narito ang bato na aking inilagay sa harap ni Josue. Sa ibabaw ng isang bato ay may 7 mata. Narito aking iuukit ang ukit niyaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At aking aalisin ang kasamaan ng lupain yaon sa isa araw. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatawagin ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at sa lilim ng puno ng igos.